Kayo ho ba malamang po after tonight, wala na pong Christmas party. Tama po ba? Wala na po siguro, no? Kasi pa-New Year na ho ang haharapin ho natin. At kayo ho, kung umattend ho kayo ng Christmas party, naka-experience na ho ba kayo na doon po sa raffle ay may nabunot, tapos yung nabunot, wala doon? Na-experience nyo na ba yun? Na umattend kayo ng Christmas party, tapos ikaw na nandun, hindi ka nabunot, pero yung wala, siya pa ang nabunot. Ano po? At alam niyo po, nung nabunot siya, hindi sa kanya ibinigay yung premyo. Na-experience yun na yun? Tanong ko sa inyo, is it fair na hindi ibigay ang premyo dun sa nabunot na hindi naman available? Is it fair? Is it fair? Kasi baka magdamdam yung nabunot ako, hindi binigay sa akin. Kasi wala ka. That's the point. You're not there. Ano po? By not being there, nawala yung iyong pagkakataon na manalo. Tama ho ba? And if you would ask me, I think it is fair na ang mabunot lang ay yung nandoon. Ang manalo lang ng premyo, yung nagbigay ng panahon at naging available sa okasyon na yon. Tama ho ba? Unless it's an emergency. Ano po? Unless emergency po yan. Ano ho? Ang hirap pala, masakla pala yung nabunot ka, nanalo ka pero wala ka doon at hindi mo nakamit yung premyo. Ang saklap nun, ano? Pag hindi ka nandoon. At alam niyo po, pag hindi available, mahirap. Ano ho? Kwento ko lang ho sa inyo, this week, yung asawa ko po, after Sunday, she's not feeling well. Ano po? She's not feeling well, tuloy-tuloy hanggang sa ayun na, ubo-ubo, alam niyo naman ang panahon ngayon, lagnat-lagnat, etc. Siyempre kami po ay nagpatingin sa doktor. Dinala ko po siya sa doktor noong Friday at nagreseta po ang doktor. Nung binibili ko na po yung mga gamot, may isa po siyang gamot na binigay na hindi po available. Nilibot ko po yung mga drugstore, Mercury, Southstar, inikot-ikot ko po, walang ganong, sabi ko, may kapalit ba yan? May kapalit ba yan? Meron bang gamot na pwedeng iba lang yung brand name pero yun din yung laman? Ay, wala po sir . Yan lang po yun . So sa madaling salita, nag-ikot ako hanggang makahanap po ako ng natitirang mga stock nung gamot na yun. Ang hirap pala pag walang available, Tama ho ba? Mahirap pala yun. At alam niyo po, mapunta ako sa storya ng Pasko. Ang magulang po, earthly parents po ni Jesus, si Joseph at si Mary, sila po'y naglakbay ng malayo dahil may census at nung sila po'y pagod na sa paglalakbay, kailangan po nilang magpahinga. Wala pong available na lugar at sa panahon pa po na yon, tsumempo na manganganak si Mary. Imagine po nyo yung hirap na yon. Pagod sila sa biyahe, ang travel po nila hindi katulad sa atin. Dito po sa atin, sasakay ka lang, nakaupo ka, babayad ka, dadating ka na sa pupuntahan mo. Sa kanila, they need to really walk or ride a donkey or whatever means of transportation that is difficult. At si Mary po, tandaan natin, buntis po siya at inabot pa po siya ng panganganak doon. Kaya lang po ang problema, wala pong available. Marami pong tao nung panahon na yon. At alam niyo na ho ang nangyari. Saan isinilang ang Panginoon? Sa sabsaban. At yan po pag-uusapan natin yung sabsaban na yan. Yung pakainan ng hayop. Isang bagay na para bang hindi mo naman papansinin, walang halaga, pero naging mahalaga sa araw na yon kasi yung pakainan na lang na yon ang available para sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Pag-usapan po natin yung pagiging available. Luke chapter 2 verse 1 to 7, sabi po dyan, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. Meron pong pa-census yung gobyerno noon at kailangan po nila pumunta po sa kanilang sariling bayan. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David.
He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. Doon pa nataon, na ipapanganak ang Panginoon, manganganak siya. And she gave birth to her firstborn son, to her firstborn a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Lord, we thank you for your word. Lord, kahit sa pagsamba pa lang namin kanina, dama namin, kasama ka namin, Panginoon. We believe that you are with us. And today, Lord, speak to your people, touch our lives as you are always have been doing sa buhay po namin, Panginoon. Wala kang sawang, kami ay katagpuin, hipuin at palakasin. Panginoon, pagpalain niyo pong inyong mga anak sa umagang ito, sa pamamagitan ng inyong presensya at salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Yung malakas na malakas po sa Lord. Hallelujah! Kaupo na po tayo. So ano po ba ang mauunawaan natin, mga kapatid, sa kahalagahan ng pagiging available? Ano po? Ano bang maiintindihan natin sa pagiging available? Una po, dapat nating maunawaan, kailangang maging mapagpasalamat tayo sa kung ano man ang available sa atin ngayon. Amen ba doon? Maging mapagpasalamat tayo. Tandaan po natin, ang Panginoon, kung meron pong entitled sa panahon na yon, it would be Christ, it would be Mary and Joseph. Pwede namang palayasin yung mga for whatever, for paano man ang gagawin, pwede namang palayasin yung mga tao doon or loobin ni Lord na may umalis doon para may bakante. But, alam niyo ho, kung ano ang meron, naging sapat na yun. Amen ho ba? Kaya kapatid, sa buhay mo ngayon, kung sa Panginoon, sapat na maisilang siya sa sabsaban, sa pakainan ng hayop, kung ano man ang meron tayo ngayon, maging sapat na yun at maging mapagpasalamat tayo. Tanong ko sa iyo, kapatid, sa kung anong meron ka ngayong Pasko, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Alam niyo po, marami pong taong malungkot. Bakit po? Ba't ka ba malungkot? Ba't maraming tao malungkot ngayon? Batian tayo ng batian na Merry Christmas, pero sa puso ng tao, malungkot siya. Bakit? Ano ho ba ang kadalasang ikinalulungkot ng tao? Ano ho? Pera na naman. Pera kita sagot. Ano po? Ano kinalulungkot natin? Sadness are often caused by our loss and lack. Ano po? Yung loss, pag-usapan natin yung loss. Yung nawalan ka, ano po, masakit po yung mawalan. I would understand. Probably this Christmas, this year you have lost someone you love. And it's sad. I understand. It's sad. Nawalan ka eh. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero kung minsan, nalulungkot tayo dun sa nawala, pero hindi natin naiisip yung natira. Sa buhay natin, kung may nawalan man, tsaka kung may natira. Amen ho ba? Naiisip natin yung nawala, dun tayo nalulungkot, pero yung natira hindi natin naisip. Kung sino ang nandyan. Kaya alam niyo po, kung kumpleto, pamilya niyo ngayong Pasko, pambihira, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen ho ba? Minsan, ang iniisip natin yung handa, pero hindi natin naisip, buhay pa tayong lahat. Kung may pagsubok man tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Amen po ba? Hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Tama ho ba? Kung tayo po ay nawalan, baka nawalan ka ng trabaho. Oo, nawalan ka. Pero malamang may kapalit yan. Amen po ba? You may have lost, pero may kapalit naman po yan. Ano ho? Don't be sad. Be merry this Christmas. Amen po ba? O iisipin mo, meron kang lack. Wala ka nun eh. Wala ka nun. Wala ako ngayon. Pero tsaka ko, kapatid, hindi ka naman walang-wala. Tama po ba? Tingnan niyo po, ang Pasko po ay tungkol sa pagbibigayan. Binigay nga ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para tayo magkaroon ng tagapagligtas. Amen po ba? Para sa munting bagay na kailangan mo ngayong Pasko, alam ko, hindi ka pababayaan ng Diyos. At kung siguro naiisip natin yung kulang kasi lagi nating hinahanap yung wala sa atin.
Kaya naging kulang ang pananaw natin. Amen ho ba? Nasusundan niyo po ba ako? Dahil hinahanap natin lagi yung wala sa atin, naging kulang na yung pananaw natin sa kung anong meron tayo. Hindi yan kulang, kapatid. Yan lang ang meron ngayon, magpasalamat ka. Amen po ba? Kung yan ang meron ngayon, magpasalamat ka. Tignan mo nga ang Panginoon sa sabsaban lang. And they never even complained. They were so tired, they need a good room para manganak si Mary. Pero wala eh. Yun lang ang meron. Kaya kung ano ang meron sa Paskong ito, magpasalamat tayo. Alam niyo po, minsan sinasabi ko, bakit wala na yung mga Christmas light? Bakit wala na yung mga dekorasyon? Na-realize ko, kailangan kong tanggapin ganon at kailangan ko maging masaya ng ganon. Kasi yun lang ang meron ngayon. Nagtitipid ang tao. Amen o ba? We need to still be happy and merry in spite of our loss and lack. Because after all, alam niyo po, hindi dapat maghari sa puso natin ang kalungkutan dahil sa ating kawalan. Amen ho ba? Alam niyo po, baka ngayong Pasko, gustong-gusto ho natin na sa hapag natin meron ito. Di ba? Sana may lechon. Pero alam niyo ho, sa totoo lang, sa talambuhay ko, hindi ko pa na-experience na nagpasko kaming may lechon. Na isang buo. Na may mansana sa bibig. Pero kung wala man ho yan, alam nyo, bilib ako sa Pilipino. Ang Pilipino gagawa ng paraan. Kung hindi yan kaya, na-invento po noon pa yung lechon tinapay, di ba? Na-invento ng Pilipino yan. Saka nakakita ba kayo sa ibang bansa, yung turkey, ginawang turkey bread? Wala. Sa Pilipinas lang, only in the Philippines. Ano po? Kaya alam ko ang Pilipino may abilidad maging masaya. Filipinos are resilient. Ano po, hindi siya papatalo sa wala eh. Sanay siya sa wala eh. Pero hindi naman siya walang-wala. Amen po ba? Hindi ako naniniwala na walang-wala ka. Meron ka. Meron kang ang Diyos eh. Di ba? Bless ka nga. Sabi mo sa tabi mo, bless ka. Di ba? Kung lechon tinapay kinakain mo, bless ka. May lechon tinapay ka. Di ba? Ngayon, nag-level up na po yan. Lechon cake na po yan. Lechon cake. Iba talagang Pinoy eh. Bilib talaga ako sa Pilipino. Ang gagaling ng Pilipino. Lechon cake na po yan. Ano po? Pambihira ang Pilipino. Ano? Maging mapagpasalamat tayo kung anong meron tayo. Dahil yung sabsaban ang nagpapaalala sa atin na yun lang ang meron, pero yun ay naging sapat na para sa Panginoon. Amen po ba? Naalala ko, sabi ko kanina, nung bata ako, kailangan bago ang damit ko. Kailangan bago. Huwag po kayong magtaka sa jacket ko, luma na po ito. Matagal na po sa aparador. Ano? Hindi to bago. Ano po? But, kailangan ganon. Kung wala yun, can you still be grateful this Christmas? Kapatid, hanapin mo ang ipagpapasalamat mo. The reason why we're so stressed and sad because we're looking for what is not there. We're looking for what is not available. Look for what is available and you will appreciate what you have. Amen po ba? Ano po ba nakaka-stress sa atin ngayong Pasko? Ano po ba nakaka-stress sa tao pag Pasko? Bukod sa traffic, ano po ba nakaka-stress? Ano po? Pera na naman. Talaga naman. Itong pera na to. Sige na nga, tatanggapin ko na. Pera at relasyon. Ito ang nakaka-stress sa tao pag Pasko. Una po, ang pera. Bakit po? Alam ng negosyante pag Pasko, kaya nagmamadali ang tao magbubukas ng negosyo Disyembre, ang tao maglalabas ng pera. Kaya minsan nape-pressure ng tao pag wala siyang di ba, may pambibili. Katulad niya, magpapasko na, wala kang, sila ay nagsha-shopping, ikaw alam mo na ginagawa mo. Window shopping. Puro bintana na lang yung tinignan mo. Nape-pressure ka. Wag naman po na ang pera ang maging cause ng stress natin. Of course, I understand. This is the most common cause of stress. Money is the most common cause of stress for people. Na-stress ang tao sa pangangailangan niya. Pero kung yun lang ang meron ka ngayon, kapatid, at naniniwala ko namang hindi ka walang-wala, meron ka, parating pa lang. Amen po ba? Yung mas marami, parating pa lang. Sino naniniwala doon? At hindi mahuhuli ang Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Sige po.
But sometimes God is teaching us. What is God teaching us? What He gives us, we need to be grateful for it. Ano po? Ito ang meron. Magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag tayo mainggit. Nagturo na ako niyan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Isa pa po yung relasyon. Ano po? Maraming tao na pe-pressure pag Christmas. Dapat may karelasyon. Pwede bang maging masayang Christmas kahit single ka? Diba? Okay lang single. Pambihira naman, no? Alam nyo nga, minsan yung couple, gusto nun maging single. Diba? Naghihiwalay, nagdi-divorce. Ayoko na ng may partner, gusto ko na ng single. Yung single naman, gusto ko ng partner. Huwag ka ma-stress doon. Huwag ka ma-stress doon. Huwag maging malamig ang Pasko mo dahil wala kang jowa. Diba? Hindi jowa ang kailangan mo, si Jesus. Pag nandiyan si Jesus, okay na. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Amen po ba? Pag nandiyan si Jesus sa buhay mo. So wag sana tayong ma-stress dito, mga kapatid. Na-stress ka sa kaaway mo. May kaaway ka ba ngayon sa relasyon? Ang pinakamaganda ganito, makipag-ayos ka. Kasi bakit? Ikaw rin nahihirapan eh. Ikaw rin nai-stress. Isang stress na lang. Pwede ba yon? Isang stress na lang, makikipagbati na ako rito. Para isang beses na lang ako ma-stress. Hindi yung habang panahon ka na nai-stress, kasi may kaaway ka. Tinan niyo ang Panginoong Diyos. Kahit mali na yung ginawa natin, siya pa rin nakipagbati. Siya pa rin na nagmahal. Amen po ba? May kausap po ba ako? Di ba? Tayo na nagkamali, siya pa rin nagmahal. Pero tayo mga tao, di natin naintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Naintindihan natin yung ego natin, yung pride natin. Na kailangan ako ang maghari. Ako ang hindi magpapatalo sa'yo. Ang Diyos, pwede naman siyang, di ba, hindi bumaba sa lupa eh. Bakit pa kailangan isilang si Lord? Pwede naman tayo sunugin sa impyerno. Masasama tayo eh, makasalanan tayo eh. Pero ang Diyos naintindihan niya yun. Minahal niya tayo kahit mali tayo. Amen po ba? So may tao sa buhay mo nagkamali, hindi mo na siya karelasyon. Na-stress ka sa kanya. Kapatid, makipag-ayos ka na lang. Amen po ba? Para isang stress na lang. Pwede ba yon? Hindi habang buhay ka na nai-stress dyan eh. So huwag ka ma-stress ngayong Pasko. Amen po ba? Alam niyo po, sirang-sira ang Pasko mo dahil sa paghahanap ng hindi naman available sa'yo ngayon. Hindi available. Alam niyo po, ito na-realize ko sa buhay. Sa buhay, hindi mo pwedeng ipilit yung darating pa lang na mangyari ngayon. Hindi mo pwedeng ipilit. Yung parating pa lang, hindi mo pwedeng ipilit mangyari na ngayon. Mai-stress ka lang. Amen po ba? Malulungkot ka lang. Ano po? Huwag mong hanapin yung hindi naman available ngayon. Amen po ba? Be grateful for what is available now. Tandaan mo, ang sabsaban ay naging sapat na sa ating Panginoon. Pangalawa, God will use what is available. Gagamitin ng Diyos ang anumang available. Gagamitin ng Diyos yun. Ano ho? Sino ho sa inyo, tanong ko sa inyo, gusto nyong gamitin kayo ng Panginoon? You want God to use your life. Sino dito gusto nyo ho yun? Lord, gamitin mo naman ang buhay ko. Make my life useful for what you want. Hindi na lang po yung gusto ko, Lord, yung gusto mo, Lord. Kasi pag sinabi mong, Lord, gusto ko gamitin mo ko, ang sinasabi mo, in other words sa Diyos, Lord, yung gusto mo naman. Hindi na lang laging gusto ko. Pag sinabi mo na, Lord, yung gusto mo naman, gagamitin ka ng Diyos. Pero saan magsisimula ang tao para gamitin siya ng Diyos? Tanong ko sa inyo, saan magsisimula ang tao para gamitin siya ng Diyos? Where will we start? Where will we begin? We are so confused. Now, this is what I have understood. If you want God to use you, o magmi-ministry ka, gagamitin ka ng Diyos, ito ang simula mo lagi. All of those who would want to serve God and those want to be used by God, siya po ay magiging available muna. Ministry will always begin with availability. Kahit anong galing mo, kapatid, kung hindi ka naman available, halimbawa po, si Brother Raniel. Alam niyo po, ano ko lang, kasi kapag magpipreach po ako, kung 4
3 service po yan, 4, pati Sabado, nandyan lang po sila sa likod. Sabay ko lang po, tutugtog pa yan. Hindi na umalis yan. Kung merong nagsilbi ngayon ng mahaba, siya yun. Sila yun. Pero, paano kung hindi siya available kahit magaling na, pogi pa? Oh. Magaling na, pogi pa. Si Pastor Pogi lang. Biro na po. Di ba, kung kahit anong galing niya, kung wala naman siya, tutunog ba yan? Tutunog ba yung piano? Wala. So nagsisimula muna po sa pagiging available. Pag available ka na kay Lord, gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba? This is the problem of people who wants or desires to serve God and yet they could not give their availability to God. Tandaan po natin, ang tanging available lang nun ay yung sabsaban. Pakainan ng hayop. Wala nga papansin dun eh. Pakainan lang ng hayop. Para sa hayop yun eh. Pero nagamit pa rin. Kasi yun yung available. Ito naintindihan ko, gagamitin ng Diyos ang available. Amen ho ba? Gagamitin ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos yung galing. Tinitingnan niya muna, libre ka ba? Pwede ka ba pag kailangan kita? Kapag ganon, gagamitin ka ng Diyos kasi hindi usapan yung galing. Hindi yun usapan. Yung galing, tinan nyo po, this is how availability grows. Ganito nag-grow ang availability. Una po, pag naging available ka na, magkakaroon ka na ng responsibility. Magkakaroon ka ng responsibility. Available na ako, may panahon akong ibibigay, mabibigyan ka ng responsibilidad. Ano po, maliliit na responsibilidad. At pag ikaw ay laging available at may responsibilidad ka na, magiging reliable ka. Reliability. Maasahan ka na. Kasi lagi ka nandun eh. Maasahan ka na. Alam niyo po, ang story ako sa ministry, nandun lang ako lagi. Kung ano ang bakanting trabaho, may bakante, pasok ako dun. O, kaya yan, nalibot ko po lahat yan. Drummer, gitarista, piano lang talaga, hindi kasi pampogi lang ang piano eh. Oh. Sorry Raniela. Hindi ko napasok lahat 'yan. Kasi kung ano ang may available, okay ako. Hanggang dalhin na ako ng Diyos sa pagpapastor. Hanggang dalhin na niya ako doon. Hanggang naubos na lahat yung mga nasa ibabaw ko, ako na naging senior pastor. Nakukuha niyo po yung point ko? Nagsimula lang po ako sa pagiging available. Hindi ko naisip kung magaling ako. At pag ganyan na po tayo, yung ability natin aangat. Aangat po yung ability natin. Yung dati, tagapunas ka lang, aangat yung abilidad mo, higit na doon ang gagawin. Tagabukas ka ng pinto, hindi na ganon kasi lagi kang ang available. Gagamitin at gagamitin ka ng Diyos hanggang mamumukat-mukat mo na lang, aba Lord, malayo na rin pala narating ko sa paglilingkod sa'yo. Kasi naging available ako sa'yo. Sa buhay mo, kapatid, maging available ka sa Panginoon. Amen po ba? Hindi usapan ang galing. Kasunod na lang yung galing. Gagaling ka rin naman dyan. Pag lagi ka nang ginagamit ng Diyos. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? God will always use what is available. Tingnan niyo po si Moses. Si Moses po ay gagamitin ng Diyos sa kanyang old age na po. Kung tutusin nyo, marami ng dahilan para maging malungkot siya at isipin niyang wala nang saysay ang buhay niya. Di ba? Naisip niyo yung nangyari this week, ang lungkot may artistang nagpakamatay. Hindi na babanggitin yung pangalan niya. At minsan, alam niyo po, makwento ko na lang, nung kasagsagan po ng balita na yon, nasa supermarket po ako, at nag-uusap po yung mga lalaki doon na nagtatrabaho. Sabi niya, ba't nagpakamatay yun? Dami naman niyang pera. Tingnan niyo po O nga, ba't dami naman niyang pera? Nagpakamatay pa. Tingnan niyo po, inisip ko, pambira talaga tong pera sa isip ng tao. Hindi lahat tungkol sa pera, mga kapatid. Amen po ba? Nagpapakamatay siya hindi dahil sa pera. Naintindihan ko sila kasi ang hirap kumita ng pera. Tama po ba?
Para kumita sila, hirap na hirap yun. Kaya naintindihan na sana, kung ako yun, parang ganun hindi ako magpapakamatay. Pero hindi natin alam pinagdadaanan ng tao. Today, people are suffering from mental health, from their mental health. We need to understand that yung panahon, it causes so much stress in our minds. Yun isipin mo may edad na, pero sana tinapos na lang niya ibig sabihin, natapos na lang yung chapter ng buhay niya on a natural way. Tama po ba? On a natural way. Being happy that you are old enough, hindi nga lahat umaabot sa ganong edad Tama po ba? Okay na yun, 76. Gawin na lang 80 pa. Pwedeng tumawad, Lord. Kailan ka magiging available pag 80 ka na? Bibihira po yun. Pero si Moses po, kahit 80 na siya, ginamit po siya ng Diyos. At nung 80 na po siya, sabi ni Lord, gagamitin kita, ilabas ang Israel sa pagkakaalipin sa Egypt, pero haharap ka sa Pharaoh. At sa bayan ng Israel. So nagkaroon sila ng encounter ni God, at ito po yung istorya. Then Moses answered, "What if the people of Israel do not believe me or listen to me? What if they say the Lord did not appear to you?" Lord, paano kung sabihin, hindi sila maniwala sa akin, hindi sila makinig sa akin, at sabihin nilang, hindi ka naman nagpakita sa akin. Sumagot ang Panginoon. The Lord said to him, "What is that in your hand?" Ano yung available sa'yo ngayon? At sumagot si Moses, ano pong sagot niya? It is my walking stick. Ito po ang available sa akin ngayon. 80 na ako It is my walking stick. Alam niyo po, sabi ni Lord, di ko na po babasahin, ihagis mo. At nung hinagis po niya, naging ahas, natakot po siya. Nung naging ahas, sabi ni Lord, damputin mo sa buntot. Nung dinamput niya, naging tungkod ulit. Tindi, Naging ahas, naging tungkod ulit. Ipakita na lang ni Lord na huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. At sa verse 17, talon po tayo, sabi ni Lord, "Take your walking stick with you and use it to do what? To do miracles." Sa edad mo, kapatid, pwede pang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po, palakpakan natin ng Diyos. Kung ano ang meron ka, gustong gamitin ng Diyos yan. Kaya lang ang problema ganito, magiging available ba tayo sa Kanya? Will we be available for God? Now, baliktarin natin. Ang Diyos ba available sa atin? Pag kailangan mo ba siya, nandun siya, available ba siya? Talaga? Ito ang totoo. God is always available to you. 24/7. Even if hindi mo siya pinapansin, hindi ka nagdasal, lumakad ka nang hindi man lang tinawag ang pangalan niya, nandun siya. Kumakain ka, umiiyak ka, mag-isa ka, masaya ka, malungkot, nandun siya. Available siya. Naniniwala ka doon? Hindi mo siya nakikita, pero lagi siyang available sa buhay mo. Yan ang Diyos. At patutunayan ko sa inyong available ang Diyos sa atin. Bakit po siya, balik tayo sa Pasko, bakit po siya pinangalan ng Emmanuel? Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ang Diyos ay kasama natin. At hindi pa po natapos ang Bible dyan. Ano sabi ni Lord? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. He is always available to you, to me, to all of us. Whether we need Him or we ignore Him, He is always there for us. Always there. Available for us. Yan ang ating Diyos. Purihin ang Diyos. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Kaya nadadama mo siya o hindi. Kung ang pagkain mo ay marami o kakaunti, nandun ang Diyos.
Kung mamayang gabi ang pagkain mo ay lechon manok at pansit, nandun si Lord. Amen ho ba? Nandun ang Diyos. God is with us. He is always available to us. Pero tayo, bakit hindi tayo maging available sa Kanya? Bakit kaya, tanong ko sa inyo, bakit noong mga panahon na yon, walang lugar sa bahay panuluyan? Anong meron? Di ba may census? Bakit kaya ang tao hindi available sa Panginoon or sa panahon na yon, ang tao, pinupuno yung inn. Wala nang malugaran si Lord. Bakit kaya? Ang tao po kasi ay laging busy. Pagdating po sa Diyos, ang tao po ay busy. Ang laging sagot ng tao sa Diyos, hindi ako available eh. Pero pag kailangan niya ang Diyos, Lord, tulungan mo ako, Lord. Kailangan kita. I'm with you. Andito lang ako. Pero pag kailangan tayo ng Diyos, ayun tayo, busy. Sa kabisihan ng tao, wala na nakapansin. Isinilang na, iilan lang ang may alam, isinilang na ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang Panginoon. Business will sometimes blind us of what's important, of what's really happening sa paligid po natin. Wag po tayong magpaka-busy masyado. Nanalimutan na natin Diyos. Alam niyo pa, pag nagde-dedicate ako last Sunday, nagde-dedicate po ako ng business. Sabi ko, 3 pilang yan. Una, we pray for profit. Okay lang yan. Kaya ka nagnegosyo para kumita eh. Pangalawa, para mabless ang tao. People will be blessed. Walang lokohan dito. Nagsiservisyo ka. At pangatlo, sa iyong paghahanap buhay, huwag mong kalimutan ang personal na relasyon mo sa Diyos. Pag yan na ang naging kapalit niyan, nalugi ka na. Tama ho ba? Pag dahil yan sa negosyo na yan, naging abala ka na at nalimutan mo na ang Diyos, nalugi ka na. Sa spiritual na timbangan. Kumita ka ng pera, pero yung personal na relasyon mo sa Diyos, wala na. Luging-lugi ka. Hindi yan binigay sa iyo ng Diyos para mawala ka sa Kanya. Tama po ba? Lahat ng blessing na meron tayo, hindi binigay ng Diyos para mawala tayo sa Kanya. Para mapalapit tayo sa Kanya. Yung trabaho mo, hindi yan binigay ng Diyos para limutin mo siya. Binigay niya yan para madama mo na mahal ka niya at mabuti siyang Diyos at mapalapit ka sa Kanya. Sana naintindihan natin ba tayo may trabaho. Hindi para iwalay tayo sa Diyos. Para hindi maging abala tayo at malimot natin siya. Amen ho ba? Ganon din po sa Pasko. Hindi tayo nagdiriwang para maging abala sa pagkain, regalo, tapos si Lord, hindi ka na nagsimba. Hindi man lang tayo nagdasal sa ating hapag na, Lord, thank you. Lahat ng ito ay para sa iyo. Salamat sa Pasko. Iba? Huwag tayong maging busy masyado. Yan tanong, are you available for God? Alam niyo po, siguro pinakamaganda ngayong Pasko ganito. 2 bagay lang. Una ho, kung anong meron ka, magpasalamat ka. Kasi kung ang Panginoong Hesus nga, sabsaban lang ang meron, naging sapat na. Pangalawa, sana naman, maging available ka para sa Kanya. Kasi lagi siyang available para sa iyo. Kailan tayo babawi sa Panginoon? Pag 85 na tayo, buti kung umabot tayo ng 85. At tingnan mo, iilan tao lang yun. Paano pa? Diba? Paano pa? Kailan pa yun? Kailan ka naman magiging available sa Kanya? Sana ngayong Pasko, ang simula na magiging available ka na para kay Lord. Amen ho ba doon? Ito siguro pinakamagandang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Na kung ano man ang meron tayo, nagpapasalamat tayo. At kung kailangan tayo ng Panginoon, available naman tayo. Purihin po ang Diyos. Tumayo po tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon. If you want to make room for the Lord right now, if you want to be available for the Lord,
starting today hanggang next year, pwede ba itaas yung kamay na yun? Surrender your life to God. Lord, here's my life. I want to be more available for you. Oh God, use me, Lord God, for your glory. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, we sing. And I will make room for you, yes, God, to do whatever you want to. Sing it out. And I will make room for you to do whatever, God, to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, Lord. For you, to do whatever you want to. Yes, God, to do whatever you want. I will make room, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. So shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. He's always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way. Shake up the ground now. Break down the walls of all my religions. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religions. Your way is better. Your way is better. So I will make way for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, we sing. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Hallelujah. Lord, that is our prayer, God. Lord, we will make room for you sa buhay po namin, Lord. Nakakalungkot po na noong ikaw ay silang walang lugar para sa'yo. Lord, sa panahong ito, ganun din po ba ang makikita mo, Panginoon? Na ang tao na pinagpapala mo, minamahal mo at sinasamahan mo, ay walang lugar para sa'yo. Lord, we're making room for you sa buhay po namin. For the whole year, you have been faithful to us. Lord, ngayon naman, Lord, ikaw naman, hindi naman yung gusto namin lagi. We want to make room for you, Lord. We want you to use us, Lord. Lord, that manger may be insignificant, Lord, but that manger became useful, Lord God. Panginoon, kung ano man kami ngayon at anong meron kami ngayon, hindi pa po huli ang lahat para ang buhay namin ay maipaglingkod namin sa iyo. It will be an honor for us, Lord, ang katulad namin na hindi naman talaga magaling ay gagamitin mo sa layuning gusto mo, Panginoon. Lord, we are laying down all our dreams, Lord, because we don't want to pursue our own dream and forget about your plan. Lord, we're making room for you, Lord. Panginoon, ito po yung purpose ng buhay namin. Ang makilala ka at paglingkuran ka at sambahin ka. Panginoon, marami pong salamat sa tinuro mo sa amin. And Lord, sa Kapaskuhang ito,
Kung ano man ang meron kami, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kung may nawala, Panginoon, alam namin, Panginoon, may kapalit din to. Lord, kung kami man po'y nandun sa panahon na kami nasa krisis, sa Kapaskuhan, Lord, naniniwala kami, hindi naman kami magiging walang-wala. Sapagkat, Lord, naibigay mo nga ang iyong kaisa-isang anak sa amin, ang Panginoong Hesus. Lord, you will bless us. At naniniwala kami, marami pang pagpapalang parating sa buhay namin, Lord. We declare it, Lord God, and we believe it, Lord God. You will bless us even more, Lord. The best is yet to come for our lives, Lord. Naniniwala po kami dyan, Panginoon. And allow us, Lord, tonight, we will be celebrating Christmas. At ikaw ang magiging sentro nito, Panginoon. At salamat, Lord. Kasama ka namin. Emmanuel, God with us. Thank you for always being available for us. Thank you for always being there for us kahit nalilimutan ka namin, nababaliwala ka namin kung minsan. Nandun ka pa rin, Lord. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Lord, I declare your blessing upon your people today, to every family. And all glory be yours in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Purihin ng Diyos. Hallelujah.